Paano kung isang araw, may babaeng ngumiti sa salamin, at mukha mo ang suot niya, habang asawa mo ang kayakap niya? Hindi ako umiyak. Nagbanggap akong yaya, para makapasok sa sarili kong bahay. Pero sa gitna ng paghihiganti, may isang lihim na lalabas, na kayang wasakin ang lahat. Gusto mo bang malaman kung ano ang sikreto? At kung sino ang mawawala sa dulo? Apusin ang kwento hanggang wakas. Mag-subscribe at i-comment kung anong gagawin mo. Kung ninakaw ang buong buhay mo. Inagaw niya ang mukha at asawa ko. Nagbanggap akong yaya para sa matinding paghihiganti. Sa araw na nakita kong suot niya ang mukha ko, at hawak niya ang kamay ng asawa ko, parang may pumutok sa dibdib ko. Ngumiti ako. Dahil doon nagsimula ang paghihiganti ko. Ako si Mara. O kung sino man ang natira sa akin. Pagkatapos niyang kunin ang lahat. Dating ako ang pinupuri. Sa barangay namin sa Quezon. Dahil sa ganda. Dahil sa sipag. Dahil ako ang asawa ni Adrian. Ang lalaking pinangarap kong makasama hanggang pagtanda. Hanggang dumating siya. Si Lenka. Ang babaeng may parehong ngiti ko. Parehong ayos ng buhok. Parehong boses sa telepono. Sabi nila kamukha ko raw. Pero alam kong higit pa uon. Dahil unti-unti, kinuha niya ang buhay ko. Hanggang ako ang nawala. Isang umaga, nagising ako sa bahay naming tahimik. Wala si Adrian. Wala ang mga larawan namin. Wala ang singsing ko sa mesa. Sa barangay hall ko nalaman na may bagong ginang sa bahay namin. Ako raw ay umalis. Ako raw ay baliw. Hindi ako umiyak noon. Dahil may mas masakit pa. Ang makita siyang masaya. Habang ako, ginawang multo. Kaya nang marinig kong naghahanap sila ng yaya. Para sa batang bigla na lang lumitaw. Isang batang tawag kay Lenka ay mama. Alam kong iyon ang daan pabalik. Nagbago ako ng pangalan. Nagkulay ng buhok. Nagsuot ng lumang sinelas. At kumatok sa pintuan ng bahay na minsang akin. Pagbukas ni Adrian, hindi niya ako nakilala. Pero ramdam ko ang tibok ng puso ko. Na parang sisigaw ng totoo. Ngumiti si Lenka. Ngumiting parang panalo. At tinanong ako kung marunong ba akong magtiis. Sinagot ko, iyon ang buhay ko. Sa unang gabi, habang kinapatulog ko ang bata, narinig ko silang magtawanan sa kwarto. Sa dating kwarto namin. Hindi ako umiyak. Binilang ko lang ang bawat hininga. Dahil alam kong may sikreto siya. May peklat siya sa likod. Na ako lang ang nakakaalam. May takot siya sa kulog. Na minsang inamin niya sa akin. Noong ako pang siya. Tuwing umaga, inagsisilbihan ko sila. Kape para kay Adrian. Almusal para kay Lenka. At tuwing ngumingiti siya sa salamin, nakikita ko ang sarili kong nawawala. At unti-unting bumabalik. May gabi, na narinig kong umiyak siya sa banyo. Hawak ang mukha, na parang hindi pa rin kanya. May araw, na nahuli kong tinitigan ni Adrian ang mata ko. Parang may alaala. Pero pinili niyang limutin. Hindi pa niya alam, na ang yaya, ay asawa niya. Hindi pa nila alam, na bawat lihim na narinig ko, ay patalim na hinahasa ko. At habang pinapatay ko ang ilaw sa sala, habang kahimik ang buong bahay, narinig ko si Lenka, bumulong ng pangalan ko, na parang tako, na parang alam niya. Huminto ako sa hagdan, hawak ang rehas, dahil sa sandaling iyon, alam kong malapit na. Pero may isang tanong pa, na hindi pa nasasagot. Sino ba talaga ang nanalo? Ang babaeng nagnakaw ng mukha, o ang babaeng handang kunin muli ang lahat? Kahit masunog ang buong bahay. Kasama ang mga lihim nilang lahat, hindi ako bumaba ng hagdan. Hindi rin ako bumalik sa kwarto ng bata. Nanatili lang akong nakatayo sa dilim. Habang bumibigat ang hangin. Kinabukasan, nagising si Lenka na namumugko ang mga mata. Parang may bangungot na ayaw ikwento. Habang si Adrian, tahimik lang sa mesa. Pauli-uli akong tinititigan. Tinawag niya ako sa pangalang hindi akin. Pero ang boses niya, may panginginig. Parang may kinikilalang multo. Habang nililigpit ko ang mga pinggan, nahulog ang kutsilyo, at sa tunog na iyon, napaatras si Lenka, hawak ang mukha, na parang natatakot masiya. Doon ko unang narinig, ang bulong niya, mahina, halos dasal, hindi pa tapos, hindi pa siya handa. Ngumiti ako, dahil alam kong tama ang hinala ko. May sobre akong nakita sa drawer, mga papeles, mga resibo, isang pangalan ng doktor, isang pesa. Nakasabay ng pagkawala ko. Sa tuwing alagaan ko ang bata,
Napapansin kong may marka sa batok niya. Kapareho ng marka sa lumang litrato namin. Ni Adrian. Noong una pa lang, isang gabi, nawala ang kuryente. Bumuhos ang ulan. At nagsimula siyang manginig. Ayaw lumabas sa kwarto. Ako ang tinawag niya. Hindi si Adrian. Ako. Hinawakan ko ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, hindi ako nagkunwari. Nararamdaman mo rin. Di ba? Bulong ko. Bumukas ang ilaw. At nakita ko sa salamin. Ang mukha niyang hindi mapakali. Ang mukha kong suot niya. Na unti-unting bumibita. Sa likod namin, nakatingin si Adrian. Hawak ang lumang litrato. Ang litrato naming dalawa. Na hindi niya na matandaan kung kailan nawala. At sa sandaling iyon, may katok sa pinto. Atlong malalakas na katok. Parang hatol. Nagkatinginan kami. Walang gustong magsalita. Walang gustong magbukas. Dahil alam naming lahat. Kapag bumukas ang pintong iyon, may isang katotohanang hindi na kayang itago. At may isang mukha na tuluyan ng mawawala. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ramdam ko ang panginginig ng sahig. Hindi ko alam kung dahil sa kulog o dahil sa takot naming tatlo. Sumilik si Adrian sa bintana at biglang namutla. Parang may naalala. Parang may bumalik na bangungot. Huwag. Mahinang sabi ni Lenka. Hawak ang braso niya na parang siya na ang nalulunod. Ako. Hinawakan ko ang doorknob dahil matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Pagbukas ko, isang lalaking naka-hoodie, basang-basa sa ulan. May hawak na folder, at ang mga mata niya, parang kilala ko. Tinawag niya ang pangalan ko, ang tunay kong pangalan. Napatigil si Adrian, parang binaril ng alaala. Habang si Lenka, napasigaw, hindi sa gali, kundi sa tako. Sinabi ng lalaki, oras na raw para magsalita. Oras na raw para itama. Ang mga peklat na tinakkan ng bagong mukha. Inaupo ko silang lahat sa sala. Parang hindi na ako yaya. Parang bumalik ako sa lugar ko. Ibinukas ang folder, mga litrato, mga papeles, mga kontrata, at isang diagnosis. Na kailanman ay hindi sinabi sa akin. Nakita ko ang pirma ni Adrian. Nakapirma sa paggayag. Sa bagay na hindi ko pinili. Hindi ko alam kung galit ang naramdaman ko o awa. Umiyak ang bata sa kwarto. Pero walang gumalaw. Dahil lahat kami may kinakaharap na sarili. Tumayo si Lenka. Hinawakan ang mukha niya. At sa wakas, umamin na matagal na niyang gustong maging ako. Na hindi niya inagaw si Adrian, kundi inalo. Nakalimutan ako. Napatingin si Adrian sa akin. Lumuhod. Humihingi ng tawad. Pero hindi ko alam kung para saan. Sa labas, tumigil ang ulan. Arang mundo na naghihintay ng desisyon. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang sarili kong tinig. Hindi sigaw. Hindi ya. Isang tanong lang, na nagpatigil sa kanilang lahat. Kung ibabalik ko ba ang mukha ko? Handa ba silang makita? Kung sino palaga ang mawawala, walang sumagot agad. Kahit ang orasan, parang tumigil sa pagtiktik. Si Adrian, nakaluhod pa rin. Pero hindi na umiyak. Arang bata, na biglang natauhan. Si Lenka, nakaupo sa sahig. Yakap ang sarili. Ang mukha niyang suot, parang mabigat na maskara. Ang lalaking nagdala ng folder. Tahimik lang. Hinihintay ang sasabihin ko. Dahil ako na raw ang may hawak ng desisyon. Lumapit ako sa salamin. Tinignan ko ang refleksyon. Ang babaeng payat. Nakapambahay. Walang make-up. Pero buo ang mata. Hindi na ako ang dating ako. Ako pa rin. Doon nagsalita si Adrian. Basag ang boses. Kung alis ka, hindi na kita pipigilan. Napatawa ako. Mahina. Mapait. Hindi ako bumalik. Para umalis ulit. Tumayo si Lenka. Lumapit sa akin. Unang beses kaming nagkatapa. Walang salamin. Walang paluso. Kung gusto mo, ibabalik ko. Lahat. Hinawakan niya ang pisngi niya. Parang handang hubarin. Ang mukha. Sa sandaling iyon, lumabas ang bata sa kwarto. Pumunta sa gitna namin. At hinawakan ang kamay ko. Ikaw yung mabait. Ikaw yung laging andyan. Napatigil si Lenka. Parang tinamaan sa dibdib. Habang si Adrian, napapikit. Dahil alam niyang hindi na siya ang kilala. Hinawakan ko ang bata. At doon ko naramdaman. Ang bigat ng lahat ng plano ko. Sa labas, may narinig kaming sirena. Alapit. Alapit.
Tumingin sa akin ang lalaking may folder. Oras na law. Huminga ako ng malalim. Tiningnan silang dalawa. Ang babaeng nagnakaw ng mukha. At ang lalaking pumayag na mawala ako. At bago pa man ako magsalita, may isang bagay akong napansin. Sa dokumentong nasa mesa. Isang detalye. Na kahit sila, hindi pa alam. Isang pangalan. Na hindi dapat nandoon. At isang katotohanan. Kinuha ko ang dokumento. Dahan-dahan. Parang baka sumabog kapag binasa ng malakas. Nakatitig silang dalawa. Habang sinusundan ng daliri ko. Ang pangalang iyon. Hindi kay Adrian. Hindi kay Lenka. Isang apelyido. Na minsan ko nang narinig. Sa bulungan ng mga doktor. Noong unang nawala ang alaala ko. Napaupo si Adrian. Parang binagsakan ng langit. Hindi pwede. Pabulong niyang sabi. Parang ayaw paniwalaan ang sarili. Sumigaw si Lenka. Hindi sa gali. Kundi sa gula. Dahil ngayon lang niya nakita. Na hindi lang pala mukha ang inagaw niya. Ang bata. Humigpit ang hawak sa kamay ko. Parang alam niyang may mawawala na naman. Nilapit ko ang papel sa ilaw. Binasa ko ulit. Sigurado. Walang pagkakamali. Ang batang tinatawag nilang anak. Hindi kanila. At ang desisyong pinirmahan. Ay hindi para sa akin. Kundi para sa isang kasinungalingang. Mas matagal na nilang tinakbuhan. Sa labas. Huminto ang sirena. May mga yabag. Palapit sa pinto. Tumingin sa akin ang lalaking may folder. Handa na raw silang kumasok. Tumingin ako kay Adrian. Sa lalaking minsang mahal ko. Na ngayon. Hindi ko na alam kung sino. Tumingin ako kay Lenka. Sa babaeng nagsuot ng mukha ko. Pero hindi kinaya ang bigat ng katotohanan. At sa gitna ng kaguluhan. Isang tanong ang bumalik sa isip ko. Mas mabigat pa kaysa paghihiganti. Kung lalabas ang lahat ng ito. Sino ang unang mawawasa? Ang babaeng nagnakaw. Ang lalaking kumayag. O ang batang. Na ngayon lang may nahawakang tunay na kamay. Humakbang ako palapit sa pinto. Habang umiyak ang bata. Habang nanginginig si Lenka. Habang tahimik si Adrian. At bago ko patuluyang buksan. Narinig ko ang boses niya. Mahina. Halos wala na. Kung ikaw ang kipili. Ano ang iwan mo? Ang katotohanan. O kami na natili ang kamay ko sa doorknob. Hindi ko pa inikot. Dahil sa tanong niyang iyon. Na parang kusilyong binalik sa akin. Huminga ako. Isang malalim. Isang matagal. Hindi lahat ng katotohanan. Kailangang isigaw. Pero hindi rin lahat. Kayang itikom. Lumuhod ako sa harap ng bata. Inunasan ang luha niya. At doon ko naramdaman. Kung gaano kabigat ang salitang ina. Hindi ako ang nagsilang sayo. Pero ako ang umuwi sayo gabi-gabi. Sa likod ko. Narinig ko ang paghinga ni Lenka. Putol-putol. Parang papel na pinupuni. Narinig ko rin si Adrian. Umiiyak na hindi na humihingi. Kundi umaamin. Kung pwede lang. Ibalik ang oras. Tumayo ako. Hinara silang dalawa. Walang sigaw. Walang gali. Ang kinuha ninyo. Hindi lang mukha. Hindi lang alaala. Kinuha ninyo. Ang karapatang kumili. Sa labas. May kumatok ulit. Mas mahina. Mas mahinahon. Parang huling kaalala. Na may mundo pa sa labas ng bahay na ito. Tumingin ako sa lalaking may folder. Tumango siya. Handa siyang sumunod. Sa kung anong sasabihin ko. Hinawakan ko ang pinto. Dahan-dahan. Parang bawat ikot. Ay may kapalit. Sa likod ko. Narinig ko ang bata. Tumawag. Huwag ka umalis. Pumikit ako. Dahil sa sandaling iyon. Alam kong anuman ang piliin ko. May mawawala. Habang unti-unti kong iniikot ang doorknob. Habang naghalo ang takot. Awa. At lakas sa dibdib ko. Isa lang ang malinaw. Hindi na ako babalik. Sa pagiging yaya. Hindi na rin ako babalik. Sa babaeng ninakawan. Sa susunod na bubukas ang pinto. Ako na ang lalabas. Bilang ako. At kung sino man ang may iwan sa loob. Kailangan na nilang harapin. Ang mukha. Na hindi na kayang takpan. Ang kahit anong kasinungalingan, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hindi para tumakas. Kundi para huminga. Pumasok ang hangin ng madaling araw. Dala ang amoy ng basang lupa. At katahimikang matagal kong hinana. Humakbang ako palabas. Hindi ako lumingon agad. Dahil alam kong kapag ginawa ko, baka bumalik ang lahat ng sakit. Sa likod ko, narinig ko ang yabag ng mga paa. Mga boses na mahinahon. Mga tanong na hindi ko na kailangang sagutin.
Narinig ko rin ang iyak ng bata. Isang iyak na hindi gali, kundi palam. Pinikit ko ang mga mata ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako nasaktan. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil pinili ko ang sarili ko. Sa salamin ng sasakyan, nakita ko ang mukha ko. Hindi perpekto. May bakas ng pagod. May sugat na hindi agad maghihilom. Pero akin, habang umaandar ang sasakyan palayo, alam kong may mga kwentong hindi ko na kailangang kapusin. May mga tanong na hindi ko na kailangang sagutin. May mga mukha na sila na ang bahalang suotin. Huminga ako ng malalim. As sa bawat taglayo, unti-unting bumabalik ang biga. Sa mga taong matagal nang tumakas dito. Sa araw na iyon, wala akong inagaw. Wala akong sinira. Binalikan ko lang ang pangalan ko. As sa katahimikan ng umagang iyon, habang sumisikat ang araw, alam kong kahit hindi ko nakuha ang lahat. Nakuha ko ang sapa, ang sarili kong mukha, ang sarili kong buhay, at isang katahimikan na hindi na kailangang ipagkunwari.